Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Seirei Gensuki Spirit Chronicles. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Siya ay muling nagkatawang tao bilang isang kaawa-awang ulila ngunit naging pinakamakapangyarihang Mahikiro. Nagsisimula ito sa isang maliit na batang lalaki na si Haruko na aalis sa isang lugar habang ang kanyang kababata na si Mei-chan ay ayaw siyang pumunta at umiiyak ng walang tigil. Nagkataon na ito ay isang flashback na alaala ni Haruko, na di nagtagal ay namatay nang bumangga ang isang tren sa bus na kanyang sinasakyan. Iminulat ni Haruko ang kanyang mga mata sa ibang mundo kung saan ang kanyang pangalan ay Ryo at ang lugar ay tinutukoy bilang kaharian ng Beltram. Habang si Haruko ay may mga alaala sa kanyang nakaraang buhay ay iniisip pa rin niya kung may lagnat ba siya kaya nag-isip ng ganito. Ngunit biglang, ilang tao ang pumasok sa bahay at nagsimulang tawagin siyang Ryo. Dahil sa gutom, kumain si Ryo ng mga berry mula sa mga palumpong at naalala si Haruko ay isang 20 taong gulang na batang lalaki sa unibersidad na namatay sa isang trahedya na aksidente. Sa kabila ng kanyang mga alaala, naalala ni Haruko na siya ay si Ryo ngayon at kailangang maghiganti sa kanyang ina na pinatay. Nakatagpo ni Ryo ang ilang royal na nagtanong sa kanya tungkol kay Princess Flora at muntik nang mawala sa kung saan. Dahil wala siyang alam tungkol sa kanya, bumalik siya sa bahay kung saan siya inatake ng estranghero. Biglang lumitaw ang isang ilusyon ng isang babae na nagtuturo kay Ryo na gamitin ang magic power sa paligid niya at talunin ang tao. Matapos talunin ng estranghero si Ryo ay dumating upang makita ang inagaw na prinsesa. Nahuli si Ryo matapos iligtas si Prinsesa Flora at pinaghihinala ang katuwang nila. Pinahirapan siya ng mga kabalyero sa paglaon sa pagtatangkang pilitin siyang gumawa ng peking pag-amin upang mailigtas ang mukha. Matapos mawala ang prinsesa ngunit tumanggi siya. Si Ryo ay binugbog ng husto ngunit hindi nagtagal ay naalis na ang lahat ng mga paratang at nakipag-usap sa Haring Ryo at natanggap sa Beltram Royal Academy bilang isang premyo para sa pagliligtas kay Flora, sa kabila ng pagtanggi ng karamihan sa kanyang mga kaklase dahil sa kanyang pinagmulang magsasaka. Sa klase, tinuturuan ni Celia si Ryo na huwag pabigatin ang sarili habang si Ryo ay patuloy na nagpapanggap na hindi marunong bumasa at sumulat. Gayunpaman ang instructor ni Ryo, si Celia lang ang nagpapalakas ng loob niya. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Ryo si Celia para sa isang private tutoring class kung saan nalaman niyang 12 years old pa lang si Celia at nakapagtapos na ng paglaktaw sa grades. Habang tinuturuan si Ryo, nagulat si Celia nang makita ang kanyang classwork kung saan naisulat niya ng tama ang lahat ng sagot at ikinwento pa kay Ryo ang tungkol kay Prinsesa Cristina, na nag-iisa sa klase niya na nagbibigay ng tamang sagot. Pagkatapos ay inalok siya ni Celia ng isang tasa ng tsaa at ginabayan siya sa ilang magagandang librong pambata sa kahilingan ni Ryo. Mamaya sa pagsasanay ng espada, ang instructor ay nagdadala ng isang pagsubok na labanan kay Ryo. Matapos ma-impress sa mahusay na swordsmanship ni Ryo ay inalok siya ng instructor na sumali sa mga knight na tinanggihan ni Ryo. Si Ryo ay patuloy na naghahanda para sa mga pagsusulit sa silid-aklatan habang si Celia ay nagpapasalamat sa kanyang pagsisikap na siya ay nag-enroll pa lamang sa academy. Nang lumabas ang resulta ng pagsusulit, nabigla ang lahat nang makita si Ryo sa taas kasama si Prinsesa Cristina ngunit inakusahan siya ng mga Alp Ants ng daya. Si Ryo ay napili para sa torneo ng kabalyero habang si Alp 11 ay hindi nasisiyahan sa pagpili kay Ryo at sinasabing siya ay isang mababang tao. Habang inaayos ang mga libro sa library, tinulungan ni Ryo si Celia na sinabi niyang lumaki na si Ryo mula noong 5 taon nito. Pero kinukutya siya ni Ryo dahil sa pagiging maliit niya noong 5 taon pa siya na ikinagalit niya. Kalaunan, ipinakita ni Ryo ang kanyang interes na bisitahin ang kanyang tinubuang Yagumo. Gayunpaman, sa Knights Tournament, Alfred Inmerl, ang referee para sa tournament ay magsisimula sa unang laban sa pagitan ng Ryo at Royal Knight Charles. Habang si Ryo ay naghihiganti sa nakaraan dahil sa akusasyong pagkidnap sa prinsesa kay Charles at natalo ito. Habang sinusuri ang mga komento ng mga mag-aaral pagkatapos ng graduation nagulat si Celia nang makita ang papel ni Ryo dahil siya lang ang hindi nagbanggit ng mga plano niya pagkatapos ng graduation. Sa klase, tinuturuan ni Celia ang mga mag-aaral kung paano kontrolin ang magic at gumamit ng mga magic formula. Habang kinukutya ni Alphonse si Ryo na siya lang ang hindi marunong gumamit ng magic.
Sa utos ni Celia, si Alphonse at ang kanyang kapareha ay nagpatupad ng mahika sa pag-iilaw habang idineklara ni Celia ang mahika na mababa at lumilikha ng maraming epekto na ikinamangha ng mga mag-aaral. Kahit na hindi may hagis ni Rio ang mahiwagang formula ay maaari niyang gayahin ang daloy ng mga mahiwagang kapangyarihan at maaaring magparami ng mga mahiwagang pamamaraan. Pagkatapos ng klase, inakusahan ni Stuart si Rio na nanliligaw sa mga babae habang pinapagalitan naman siya ni Celia sa pagbibintang sa mga tao nang walang ebidensya. Sa panlabas na pagsasanay sa bundok, si Rio na hindi gumagamit ng mahika ay nabigyan ng gawain sa pagdadala ng mga bagahe ng lahat. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng mga halimaw na goblin habang si Stuart at ang kanyang kapareha sa pamamagitan ng paggamit ng pisikal na kakayahan ng enchant ay natalo sila ng wala sa oras. Ang koponan sa ilalim ng utos ni Alphonse ay nagkita sa dulo ng bundok at nakatagpo ng mga orc na halimaw. Habang ang pag-atake ng mga orc ay nagtulak kay Stuart, si Prinsesa Flora na nagresulta sa pagbagsak niya sa bundok ngunit siya ay nailigtas ni Rio sa tamang oras. Ginamit ng mga mag-aaral ang lahat ng kanilang mahiwagang kapangyarihan at nilabanan sa abot ng kanilang makakaya upang talunin ang mga orc ngunit nagplano sila laban kay Rio na responsable sa pagtulak kay Princess Flora mula sa bundok. Habang ang lahat ay nagbabalak na magpatuloy sa kanilang paglalakbay, tumanggi si Flora na pumunta at planong hanapin si Rio kahit na kailangan niyang pumunta ng mag-isa. Sa lalong madaling panahon, ang grupo ay nakatagpo ng isang higanteng orc monster ngunit kapag hindi nila ito nagawang talunin kahit na sa kanilang Iceland's magic. Inutusan ni Alphonse ang grupo na umatras at tumakbo. Lumitaw si Rio sa sandaling salakayin ng higanteng orc si Princess Flora. Sa wakas ay natalo ni Rio ang orc monster at nang makalapit ang grupo kay Flora ay tumakbo si Rio bago mapansin. Samantala, isang estranghero ang nagmamasid kay Rio habang inaangkin sa kanya ang mga supling ng mga tao mula sa rehiyon ng Yagumo at idineklara ito bilang dahilan ng paggamit ng spirit art ni Rio. Narinig ni Celia na pinag-uusapan ng punong guro ang tungkol sa pagkawala ni Rio at sinisisi siya sa pagtulak kay Princess Flora sa bundok. Maya-maya, nang si Celia ay nasa kanyang pag-aaral ay sumulpot si Rio at niyakap siya ni Celia ng may kasiyahan. Dahil plano ng royal na kasuhan si Rio, lalagpasan na niya ang kanyang graduation at pupunta sa rehiyon ng Yagumo habang pinapangako ni Celia na isusulat sa kanyang mga sulat na may lihim na pangalang Haruko. Sa kanyang paglalakbay upang marating ang rehiyon ng Yagumo, sumulat siya ng liham kay Professor Celia kung saan binanggit niya ang kanyang pagdating sa isang pamilihang bayan sa kaharian ng Glark. 3 araw na ang nakalipas mula noong umalis siya sa kaharian ng Beltram at habang ginalugad ang kaharian ng Glark, nakita ni Rio ang isang pasta stall na inimbento ni Lady Lisloth na ginawa siyang nostalgic para sa Tokyo. Para bumili ng pagkain para sa kanyang paglalakbay pinayuhan siya ng stallsman na bisitahin ang Rika Merchant Guild kung saan nakilala niya si Lotta, na gumabay kay Rio na bumili ng pagkain para sa kanyang paglalakbay at tinulungan siyang magpadala ng liham kay Celia. Pagkatapos bumili, umalis si Rio para sa kanyang paglalakbay kung saan nakatagpo siya ng isang halimaw na may balak na patayin siya ngunit lumaban si Rio at natalo niya sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa kanya. Habang ang taong halimaw ay walang malay, mayroon siyang mga alaala sa kanyang Panginoon na nagsasanay sa kanya at ginawa siyang alipin sa pamamagitan ng paglalagay ng submission collar sa kanyang leeg. Napansin ni Rio ang submission collar at nabasag ito ngunit sa pagtatanong kay Latifah ay nalaman niya ang taong gumawa sa kanyang alipin ay Stuart mula sa kaharian ng Beltram. Pagkatapos ay nalaman niyang si Stuart ang taong nagutos sa kanya na patayin siya sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya gamit ang submission collar. Matapos malaman na wala na siyang balak na patayin siya, kinalagan siya ni Rio at iniwan siya kasama ang kanyang mga kagamitan. Si Latifah, na natatakot na maiwan mag-isa, ay humiling kay Rio na isama siya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip ay pumayag si Rio na isama siya sa kanyang paglalakbay. Nakatanggap si Celia ng mensahe mula kay Rio. Samantala si Rio ay naghahanda ng hapunan at inialay ito kay Latifah hanggat gusto niya. Habang natutulog si Latifah, binanggit ang pagbabalik sa kanyang tahanan sa Tokyo na ikinagulat ni Rio at naniniwala siyang si Latifah ay isa ring taong nagkatawang tao mula sa lupa patungo sa mundong ito. Ginamit ni Rio ang kanyang spirit art para tulungan si Latifah na makatulog ng mapayapa dahil mayroon na naman itong bangungot. Si Rio ay nagmamasid sa liwanag mula sa labas ng tent at paglabas niya ay inaatake siya ng demi-human.
Umapela si Rio sa kanila na huwag umatake at makinig sa kanya, ngunit hindi sila naniniwala sa mga tao at patuloy na umaatake. Pagkatapos nilang sumang-ayon na makinig sa Rio, ilang demi-human ang pumuslit sa kubo kung saan nakita nila si Latifah na natutulog na may spirit art. Naniniwala silang kanidnap siya ni Rio. Umuusok sa galit, nawala ng malay si Rio sa kanyang malakas na pag-atake ng mahika. Nahuli si Rio ng mga demi-human at hindi nagtagal ay umalis ito pagkatapos hilingin ni Latifah sa kanila na kalaasan siya. Pagkatapos ay nag-alok sila ng kanilang paghingi ng tawad sa pagtrato sa kanya ng masama at bigyan siya ng malumanay na silid upang makapagpahinga. Sa umaga, ginagawa ni Elder Ursula si Rio na galugarin ang nayon at ipinakilala siya sa puno ng mundo, kung saan naninirahan ang dakilang Dyrus na espiritu ng malalakas na puno. Sa pagpupulong ng matatanda, ipinakilala ni Sayaldora si Rio sa dalawa pang matanda, sina Ursula at Dominic. Habang kinukumbinsi siyang manatili sa baryo kung saan pumayag si Rio. Pagkatapos ng meeting, narinig ni Rio ang boses ng babae sa Spirit of the World Tree na si Dyrus ay lumitaw sa sandaling ito at naramdaman niya ang isang hugis tao na espiritu na natutulog sa loob ni Rio. Pagkatapos ay nag-alok sila ng kanilang paghingi ng tawad sa pagtrato sa kanya ng masama at bigyan siya ng malumanay na silid upang makapagpahinga. Sa umaga, ginagawa ni Elder Ursula si Rio na galugarin ang nayon at ipinakilala siya sa puno ng mundo, kung saan naninirahan ang dakilang Dyrus na espiritu ng malalakas na puno. Sa pagpupulong ng matatanda, ipinakilala ni Sayaldora si Rio sa dalawa pang matanda, sina Ursula at Dominic. Habang kinukumbinsi siyang manatili sa baryo kung saan pumayag si Rio. Pagkatapos ng meeting, narinig ni Rio ang boses ng babae sa Spirit of the World Tree na si Dyrus ay lumitaw sa sandaling ito at naramdaman niya ang isang hugis tao na espiritu na natutulog sa loob ni Rio. Ipinaalam ni Lady Dyrus kay Rio ang tungkol sa hugis tao na espiritu na isa sa 6 na matataas na klaseng espiritu na nawawala mula noong 1,000 taon na ang nakararaan sa Divine Demon War. Pagkatapos ay dinala ni Orpheus si Rio sa isang bahay na ipinagkaloob sa kanya at kay Latifah. Gayunpaman pagkatapos ipakita sa kanila ang buong bahay, ipinaalam ni Sarah sa kanila ang kanilang pananatili sa kanila sa bahay. Habang nalilito si Rio, lumapit doon si Kuya Ursula at humiling ng permiso kay Rio na payagan sila Sarah, Alma, at Orpheus na manatili sa kanila para sa kaligtasan. Pagkatapos ay ganap silang namumuhay at nasisiyahan sa kanilang pananatili sa nayon. Samantala, pumasok si Rhys mula sa Celestial Lion Brigade sa isang kuweba kasama ang isang batang lalaki at nagnakaw ng malaking itlog. Sa kanilang paraan pabalik sa Dayami rehiyon ng Belthram na kaharian, masundan ng mga dragon. Dahil 1 taon na sina Rio at Latifah sa baryo, nabigyan sila ng blessing kiss mula kay Lady Dryas sa okasyon ng Grand Spirit Festival. Noong gabi ng kapistahan, nagreklamo sa kanya sina Sarah at Orpheus dahil sa paglayo nila sa kanila. Ngunit hindi alam ni Rio ang kanyang ugali, salamat sa pagiging kaibigan niya at pagpapasaya sa kanya sa baryo. Iniwan ni Rhys ang bata sa griffin malapit sa nayon at pagkatapos niyang turuan siyang alagaan ang itlog. Umalis upang hintayin ang mga dragon na darating upang kunin ang itlog. Nang ipaalam ni Rio kay Latifah ang tungkol sa kanyang pag-alis sa nayon, nagpumilit itong sumama sa kanya at umalis pagkatapos magalit. Kapag ang lahat ng mga dragon ay papunta sa itlog, si Rhys ay pumasok sa kuweba at nanghuhuli sa mga natitirang itlog na naiwan ng mga dragon. Samantala, sinisiyasat ng mga demi-human ang presensya ng isang batang lalaki malapit sa kanilang nayon, ngunit siya ay tumakbo sa griffin at di nagtagal ay napatay, nang si Rhys ay pumutok ng isang tableta. Ang mga dragon sa paghahanap ng kanilang itlog ay lumalapit sa kagubatan at sasalakayin ang nayon, ngunit napahinto ni Rio. Pabalik sa bahay, ibinunyag ni Latifah kay Rio ang kanyang nakaraang buhay kung saan siya ay dating mamamayan ng Hapon at nagkatawang tao dito pagkatapos mamatay sa Japan. Matapos batiin ang lahat, umalis si Rio sa nayon patungo sa rehiyon ng Yagumo. 2 linggo na ang nakakalipas simula nang dumating si Rio sa rehiyon ng Yagumo, ngunit wala pa siyang nakikitang clue tungkol sa kanyang mga magulang. Nakilala niya si Rory at tinanong siya tungkol sa punong nayon. Gayunpaman, dinala niya siya sa kanyang lola Yuba, na mukhang pinuno ng nayon. Rio inquires her about her parents Zen and him, who used to live in the village 15 years ago. Pagkatapos ibigay ni Rio sa iyo ang mga detalye tungkol sa kanyang personal na buhay,
ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ina ni Zen at inaangkin ang kanyang sarili bilang kanyang lola. Pagkatapos ay dinala niya si Ryo sa libingan ng kanyang mga magulang kung saan ipinaalam niya kay Ryo na palihim na umalis ang kanilang mga magulang sa nayon at sasabihin niya sa kanya ang lahat pagdating ng panahon. Ibinunyag ni Yuba kay Ryo ang tungkol sa kanyang pinsan na si Rory na 15 taong gulang at anak ng nakatatandang kapatid na si Zen. Sa hiling ni Ryo, mananatili siya sa nayon ng kaunti pa. Sa umaga ay naghanda ng almusal si Ryo at nakipagkita sa kuya ni Sayo na si Shin. Si Ryo sa kanyang mahika at katalinuhan ay patuloy na tumutulong sa mga taga-nayon habang si Shin ay naiinggit sa kanya. Isang araw nang naliligo sina Sayo at Rory, pumasok si Gon at nagsimulang magpasa ng mga bulgar na komento ngunit napatigil siya ni Yuba. Si Sayo ay nanonuluyan sa kinaroroonan ni Rory at kapag sila ay natutulog, si Gon ay palihim na pumasok sa silid ni Ryo at sinimulang halayin siya. Ngunit maya-maya ay lumitaw si Ryo at tuluyang nabugbog si Gon ni Ryo. Si Ryo, Shin, Sayo, at Hunting Master Dola ay naglalakbay sa kabisera ng kaharian ng Karasuki. Habang si Sayo at Ryo sa wakas ay nakakakuha ng isang sandali upang e-enjoy ang kamatan ng mag-isa. Sa pamamagitan ng liham mula sa ama ni Lady Yuba Hate nalaman ni Gaokei ang tungkol kay Ryo at inihayag ang nakaraan ng mga magulang ni Ryo. Sinasabing ang kanyang ina na si Ayame ay Karasuki prinsesa. Si Zen ay dating bodyguard ni Iem at isang magaling na spiritual artist at mahal nila ang isa't isa. Nasabi niya na ang prinsipe ng kaharian na si Rock Iran ay nagnanais ng Ayame para sa kanyang sarili na naging dahilan ng pag-alis ni Zen at Ayame sa Karasuki. Kinabukasan, dinala ni Gaokei si Ryo upang makilala ang kanyang mga lolo't lola, si Haring Hamaira at Reyna Shizuko. Nalaman ni Ryo na si Ayame ay pinatay ni Lucius, isang adventurer na dating kaibigan ni Zen. Nakatanggap si Ryo ng pagsasanay mula kay Gaokei sa mungkahi ng hari bago hinabol si Lucius para sa paghihiganti ng kanyang ina. Bumalik si Ryo sa Yagumo nang matapos ang biyahe at nagbigay galang sa libingan ng kanyang mga magulang. Nangako na magpapatuloy, ipinaalam ni Ryo at ni Lady Yuba kay Rory ang pagiging apo ni Ryo ng royalty. Sinasamantala niya ang pagkakataong ipahayag ang kanyang pag-alis sa nayon kasunod ng pagdiriwang ng ani. Nakakalungkot ang lahat lalo na sa kanya na nagsimulang mahalin si Ryo. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang Harvest Festival ay sa wakas ay gaganapin kasama si Gaokei, ang kanyang asawang si Kayoko, at ang kanilang anak na si Kamomo ang katulong. Ganap na tinalikuran ni Gaokei ang pormalidad upang magkaroon ng magandang oras sa pakikipagbuno ng sumo sa mga magsasaka. Pinatabi ni Sayo si Ryo para sa isang pribadong pag-uusap na nagkukumpisal ng kanyang pagmamahal sa kanya at nag-aanyaya sa kanya na samahan siya sa kanyang paghahanap. Sinasabi niyang nagsasanay siya araw-araw upang maiwasan ang pagpapabagal sa kanya ngunit humingi siya ng tawad at lumayo. Nagpaalam si Ryo kay Lady Yuba at Rory kinaumagahan. Habang naghahanda siya sa pag-alis ng nayon ay napansin niyang naghihintay siyang batiin siya. Pagkatapos bigyan siya ni Gaokei ng pep talk noong nakaraang araw, tinawag niya ang kumpiyansa at lakas ng loob na gawin ito. Bumalik si Ryo sa demi-human village kung saan tinanggap siya ng panganay, gayon din ni Latifa, Sarah Orphea, at Alma pagkatapos ng 2 taong pagkawala. Pagkatapos noon ay gumugol siya ng oras sa demi-humans. Kinaumagahan ay ginising ni Latifa at ng kanyang mga kaibigan si Ryo ngunit nakita nila itong natutulog na may kasamang hubad na babae na ikinagulat ng lahat. Ang magandang ginang ay lumabas mula sa kanyang pagtulog at ipinakita ang kanyang sarili sa lahat bilang espiritu ni Ryo. Nakakalimutan na pala ng espiritu ang lahat hanggang sa makipagdeal kay Ryo. Kahit sa pangalan, tinatawag niya si Ryo na Haruko at pinangalan naman siya ni Haruko ng Asia. Ryo at Asia pagkatapos ay bumisita kay Lady Dryas at sa mga nakatatanda sa nayon na lahat ay nagulat sa kanilang pantay na elementong mahiwagang kakayahan. Bumalik si Ryo sa pansamantalang bahay na ipinagawa sa kanya ni Dominic pagkatapos ng tunggalian. Pagkatapos ay ibinalita ni Ryo ang kanyang pag-alis para sa kaharian ng Dayami pagkatapos maalala ni Latifa at Ryo ang kanilang mga naunang buhay sa Japan. Habang paalis, ang mga matatanda ay nag-alok sa kanya ng mga regalo at si Sildra ay nagbigay sa kanya ng isang mahiwagang hiko na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang kulay ng buhok. Si Ryo at Asia dumating sa kaharian ng Dayami, kung saan nila balak bisitahin si Celia. Habang kinalaunan ay natagpuan siya ni Ryo sa Royal Kingdom na nakikipagtipan kay Charles.
Nagulat si Rio nang malaman ang balitang kasal ni Charles Arbor at Professor Celia Claire. Sa pagsisimula nila ni Asia sa interogasyon, nalaman niya ang katotohanan tungkol sa mapayapang negosasyon ni Charles sa kapitbahay na kahariang Praxia. Pagkatapos ng pagkatalo ng kaharian ng Beltram, kalaunan ay umupo si Charles kasama si Celia at ang kanyang ama, ngunit ang kanyang ama ay hindi nagtitiwala sa kanya at tutol sa kanilang kasal. Si Rio sa tulong ni Asia na lumusat sa silid ni Celia upang salubungin siya. Natutuwa siyang makitang muli si Rio bago ang kanyang kasal dahil mahal niya ito, ngunit nagsinungaling sa kanya na masaya siya sa kasal. Kinabukasan ay ipinakilala ni Charles ang kanyang mga asawa kay Celia na nakasuot ng damit pangkasal habang paalis si Charles. Sinimulan ng mga asawa niya ang pananakot kay Celia. Ngunit sa kabutihang palad, si Prinsesa Cristina ng Beltram ay humarang sa kanila at pinaalis ang mga asawa. Nakatayo si Rio sa crowd habang pinagmamasdan si Celia na mabigat ang loob na nakaupo. Nagmamadaling iligtas ni Rio si Celia dahil malapit na nilang makilala ang iba pang maharlika. Sinalakay sila ni Rio at tila isang hukbong nag-iisang tao na sumisira sa mga piling tropa na tinatalo si Charles na parang isang durog na papel. Habang papalapit sa kanila si Rio at sinuntok si Charles sa sikmura at itinulak ito pababa sa kanyang tuhod habang kinukuha si Celia bilang hostage. Nakipag-usap siya sa kanya gamit ang kanyang telepathic powers at hiniling sa kanya na magpanggap na parang hostage habang tumatakbo. Ibinigay niya si Celia sa Asia at tumakas mula sa lahat ng mga gwardya upang sundan siya. Si Celia at Asia ay naghihintay sa labas ng bayan para dumating si Rio. Nang muling magkita sina Rio at Celia at malapit nang ipagdiwang ang pagkumpleto ng pagliligtas, nakita nila ang ilang malalaking linya na umuusbong mula sa lupa.